Naimbag ni Aldaw kada kayo aning kakabsat and welcome back to my channel. Mainit pa rin pong pinag-uusapan itong hakbang ng kampo ni Sara Duterte, dulog nila sa Supreme Court hinggil sa impeachment ni Sara Duterte. Nakita tuloy ng buong sambayan ng Pilipino na takot na si Sara Duterte, lalo na po at sa April 14, lilitaw at magte-testify si Ramil Madriaga at diyan siya takot na takot. O hindi nga ba naman kasi talaga, kung wala pong tinatago si Sara Duterte, dapat pangatawanan niya yung mga sinasabi niya noon na kesyo bloodbath. Nakahanda ang aking legal team na sagutin lahat ng tinatanong o inaakusa sa akin. Tapos ngayon, tatakbo kayo sa Supreme Court. At dahil weekend po ngayon, chill-chill muna tayo. Magbabasa ako ng mga komento at obserbasyon ng iba't ibang grupo hinggil dito sa hakbangin ni Vice President Sara Duterte. Unahin po natin ang obserbasyon at reaksyon ng Catholic Faith and Politics. VP Sara, nagmamakaawa ng PRO sa Supreme Court matapos maghamon ng bloodbath? Akala yata ng kampo ni VP Sara ay sapat na ang matapang na salita para mapatahimik ang usapin ng impeachment. Matapos maghamon ng bloodbath at magpanggap na hindi natatakot sa kahit anong reklamo, biglang nag-iba ang ihip ng hangin ngayong March 27, 2026. Takbo agad sa Supreme Court ang kanyang mga legal eagle na sina Attorney Israelito Torion at Attorney Resi Angeli Rizada Nolasco para mamalimos ng Temporary Restraining Order or TRO at writ of preliminary injunction laban sa House Justice Committee. Mukhang epic fail ang naging diskarte ng mga taga-suporta ni Madam. Tila nag-backfire ang mga naunang desisyon ng Supreme Court na akala ng lahat ay pabor sa kanya. Dahil sa kagustuhan maging istrikto sa due process, mas lalong napuwersa ang Kamara na ilabas muna ang lahat ng resibo at ebidensya ng mas maaga para patunayang may sapat na basihan ang kaso. Sa madaling salita, habang sinusubukan nilang harangan ang proseso sa pamamagitan ng mga teknikalidad, lalo lang nilang binigyan ng dahilan ang Kamara para isampal sa publiko ang mga detalye ng confidential funds at iba pang anomalya habang nasa House pa lang ang usapin. Nakakatawang pakinggan na grave abuse of discretion na raw ang ginagawa ng Kamara dahil lang sa paglabas ng mga sabpina at pagbusisi sa mga reklamo. Parang kailan lang ay napakatapang nilang sabihin na handa sila sa anumang investigasyon. Pero ngayon nandyan na ang mga dokumentong magpapatunay sa korupsyon, biglang nagtatago sa saya ng mga mahistradong karamihan naman ay hinirang ni Digong. Mukhang ang huling barahan na lang ng Duterte legal team ay ang asahan ang special treatment mula sa Korte Suprema para lang mapreno ang pagbulgar ng katotohanan na hindi nila kayang harapin sa harapan. Sadyang mapaglaro ang tadhana dahil ang bloodbath na ipinangako ni VP Sara ay mukhang nauwi sa pagbaha ng ebidensya laban sa sarili niyang kampo. Kung wala talagang kinatatakutan at malinis ang konsensya, bakit kailangan dumaan sa mga ganitong delaying tactics at pigilan ang mga pagdinig? Mukhang mas madali talagang magmatapang sa harap ng kamera kaysa humarap sa mga lehitimong katanungan tungkol sa pondo ng bayan. Abangan na lang natin kung kakagat ang Supreme Court sa dramang ito o kung tuluyan ng malulunod ang kampong Duterte sa sarili nilang mga taktika. So pareho lang din kami ng obserbasyon nitong Catholic Faith and Politics. Totoo naman, kung walang kasalanan, walang dapat ikatakot. At yung pagmamatapang niya sa camera, yung bloodbath, yung nakahanda silang harapin ang impeachment na to, yan din naman ang mga nasabi ko, ang sarili kong obserbasyon. So nagpapatunay lamang na marami po ang ganito ang obserbasyon ngayon sa ginawa ng kampo ni Sara Duterte.
Naghahanap sila ng due process, eto na yung due process. Ano pa bang proseso ang gusto ng kampo ni Sara Duterte? Sasabihin nila, unconstitutional na naman itong ginagawa ng House of Representatives dahil sa mini trial na yan. Supreme Court na po ang nagsabi na dapat ganyan ang una yung gawin. Nasa House pa lang, maglabasan na ng resibo, ng ebidensya, ng mga witnesses. Para nga naman, marinig ng buong bayan at ng mga representante kung talagang may sufficient grounds para i-impeach si Sara Duterte. Ganun lang po kasimple yun. Pero dahil sa takot ni Sara Duterte, kahit na magmukhang bobo ang kanyang legal team, ang kanyang mga tagapagtanggol, basta lang mabaluktot nila ang batas at ikondisyon ang taong bayan na harassment, political harassment ang ginagawa kay Sara Duterte. Kesyo, grave abuse of discretion na raw ang ginagawa ng Kamara. Ngayon, dyan natin malalaman, makikita natin kung ano ang magiging desisyon ng Supreme Court dahil sila mismo ang nagsabi na dapat ito ang gawin ninyo. Kaya nga nagdesisyon ng unconstitutional ang Supreme Court last year dahil sa teknikalidad. Ngayon sinusunod na nga ng House ang direktiba ng Supreme Court. Sasabihin ng kampo ni Sara Duterte, grave abuse of discretion. Kaya nakita nyo na, takot na takot. Huwag na natin isama itong mga alipores at mga abogado. Si Sara Duterte mismo ang natatakot dahil lalabas sa April 14 pa lang. Hindi na kailangan umabot pa sa Senado bago magkalkalan ng ebidensya at ng mga witnesses. Dito pa lang sa House, kakalkalin na po yung mga dokumentong yon. Dahilan kasi ng mga sumusuporta at nagtatanggol kay Sara Duterte tulad nitong si Representative Isidro Ungab. Sabi niya, may grounds na, pero may sabina pa. So diyan nagduda si Ungab. The committee has already voted on the sufficiency in form and substance of the impeachment complaints and has likewise determined that there are sufficient grounds to proceed with the trial. In light of this, why is it still issuing subpoenas to gather additional evidence and testimonies? Does this not amount to a fishing expedition? Teka muna, ako po ay hindi abogado. Lagi ko pong inuulit yan. Kasi yung mga obserbasyon ko may be wrong. So ito po ay obserbasyon, reaksyon ng isang simpleng mamamayan tulad ko. Kunyari po sa isang trial, nandun na lahat, hindi ba? Naglabasan na ng ebidensya, naglabasan na ng witness. Hindi ba kung minsan or madalas sa kalagitnaan ng trial, merong bagong ebidensyang lalabas? Ibig bang sabihin, hindi na pakikinggan ng West yun? Babaliwalain na lang yung mga panibagong ebidensya, bigla na lang sumulpot? Hindi ba hindi? Papakinggan pa rin para lumakas pa yung kaso laban kay ganito o kay ganyan. Yan din ang nangyayari dito. May grounds na para ituloy yung impeachment trial. Kung nakita ba nila na mas may makikita pang ebidensya doon sa mga ipapasampinan nilang dokumento o doon sa mga taong ipapasampinan nila, bawal ba yun? Matanong ko nga kayo, bawal po ba ang maglabas ng panibagong ebidensya or additional evidence para lalong makita kung may kasalanan or dapat niyang hatulan yung nasasakdal? So itong style ng mga DDS, pare-pareho. Yung susubukan talaga nilang baluktutin ang batas just to favor Sara Duterte. Sa nangyayari po ngayon, mukhang wala na talagang kawala si Sara Duterte unless panigan na naman siya ng Supreme Court. So ano mangyayari nun? Babaliin ng Supreme Court yung sarili nilang directive, yung utos nila na dapat sa House pa lang, magkaalaman na ang lahat. Basahin ko naman itong article ni Mark Ian sa kanyang Mark Ian Everyday page. Huling alas ni Sara, TRO na pinipilit. Minsan, hindi natin kailangan ng malalim na legal jargon para makita kung ano ang nangyayari. Kailangan lang ng common sense and a healthy respect for how democracy is supposed to work. Right now, may pilit na narrative na may legal crisis daw, pero kung susuriin ng maayos, wala namang krisis sa batas. Ang meron ay krisis sa pagtanggap ng proseso. Let's start with the basics. Ang Kongreso ay hindi nagmamadali. Hindi rin ito nag-iimbento ng sariling rules. It is operating within a framework that has long been recognized. May notice, may pagkakataong sumagot, may malinaw na daloy. In short,
Hindi shortcut ang ginagawa, kundi proseso. Kaya yung claim na parang may trial na agad, medyo off. Impeachment is not your typical courtroom drama. Hindi ito episode ng legal TV series kung saan may gavel every 5 minutes. It is by nature a political mechanism grounded in constitutional design. At doon papasok ang mas mahalagang punto. The Constitution gave that power to the House clearly, directly, and exclusively. Hindi ito pwedeng makisali kung gusto. It is a deliberate allocation of authority. So, when there are calls for the Supreme Court to step in this early, the question is not legal. It becomes constitutional in a deeper sense. Hanggang saan ang hangganan ng bawat sangay? Because once the court interrupts a process that is still unfolding within the House, it sends a signal na pwedeng i-freeze ang isang political exercise through judicial intervention. At kapag nangyari yan, hindi na ito isolated case. It becomes a playbook. Walang maisip na depensa, takbo sa korte. Natatakot sa mga maaaring maungkat, pati RO. That is not accountability. That is avoidance with legal packaging. Now, let's talk about representation. Ang mga kongresista ay hindi self-appointed. They answer to voters ng kanilang mga distrito. May direktang linya sila sa taong bayan. Ang kanilang aksyon, tama man o mali sa mata ng kung sino, ay hinuhusgahan sa eleksyon. The Supreme Court, on the other hand, plays a different role. Critical, yes, but not electoral. Its strength lies in interpretation, not substitution of political will. Kaya kapag pinigil na naman ng Supreme Court ang isang impeachment process na wala namang malinaw na paglabag, ang nagiging epekto ay hindi simpleng check. It starts to look like override, and that changes the balance. So strip it down. Ano ba talaga ang issue? Walang denial ng due process. Walang malinaw na abuse. Walang emergency na kailangan pigilan agad. What is being asked essentially is for the court to step in just in case, or worse, just in time to derail. That is a dangerous invitation because the moment the court says yes to that kind of intervention, every future impeachment becomes vulnerable, not to evidence, not to debate, but to delay. At kapag delay na ang naging norm, accountability becomes optional. Kaya ang nararapat talaga, let the House do its job. Let the process breathe. Let the Constitution function as intended. Dahil kung bawat hakbang ay hihingan ng pahintulot sa ibang sanghay, then we are no longer practicing checks and balances. We are rehearsing paralysis. At doon talaga nagsisimula ang tunay na krisis. Kaya ako gustong-gusto ko nagbabasa ng iba't ibang reaksyon at sinishare ko sa inyo dahil marami po ako natututunan. Dahil aaminin ko, hindi naman ako know-it-all. Natuto lang ako ng politics nung nagsimula akong mag-vlog. At aminado ako na ako ay Marcos loyalist. Pero hanggang dun lang sa pagiging Marcos loyalist. Walang masyadong alam sa kapaligiran, lalo na sa politika. Pero nung nagsimula po ako mag-vlog, napakadami ko na pong natutunan. At isa lang po ang masasabi ko. Nagpapasalamat ako at nandito ako sa side ni President Bongbong Marcos. Ang hirap maging tagasunod ng mga Duterte at maging isang DDS. Dahil kapag ikaw ay nasama sa kulto ng mga DDS, sasarado po ang isipan ninyo. Mawawala na kayo ng wisyo. Mawawala na yung inyong freedom to choose what is right and what is wrong. So ang sinasabi ko lang po dito, hindi ko naman sinisisi mga DDS. Lalo na sa panahong ito, nakitang-kita natin ang ginagawa ni Sara Duterte
na pinapaikot niya ang buong Pilipinas. Akala naman niya, mauutupan niya tayong lahat. So, nagpapasalamat po ako at nandito ako sa side ng katotohanan. Kayo po, ano ang masasabi niyo? Comment lang po down below and I will see you in my next video. Diyos, ti Agina.